Hello everyone, si Luda ito. Sa mga bawat video, parami ang nakikita natin mga bagay-bagay na mga hindi inaasahan. Habang ginagalugad ang buong mundo sa pag-explore, mga bagong nadidiscover sa iba't ibang pamamaraan ang mga natatagpuan. Kaya't sa video ito, samahan niyo ako at titingnan natin ang mga hindi lang nakakasorpresa pero mga nakakabagabag ng isip. Kaya't samahan niyo ako dahil sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga nakamamangha at misteryosong na-discovery ng mga archaeologists at mga scientists. Number 1. Ang misteryosong istruktura na bundok ng Bosnia. Grabe, hindi ka maniniwala dito dahil ang buong bansa ay nagulat dahil sa isang napakalaking maitim na istruktura at ang mga scientists ay nagulat din dahil maaaring itong mabago ang kasaysayan ng ating mundo na ating nalalaman. Ang mga tao ay sobrang nagulat noong mapansin nilang doon sa Bosnia ay may bundok na nababalutan ng mga puno na mukhang pyramid na ito'y sinusubukang itago ng gobyerno ng matagal ng panahon. Ang burol ay may 4 na gilid na patag at matulis na maumbok sa pinakaitaas nito. Maraming nagsasabi na kung titingnan ito mula sa itaas ay masasabing hindi isang natural na nabuo. At kahit na ang pagsusuri na nagawa ni Dr. Oldfield ay sinasabing ang burol ng Bosnia ay may mga electromagnetic field na lumalabas dito. At ang mas nakamamangha pa dito dahil mahigit sa 40 ng mga archaeologists ang sinasabing lumipad na sa itaas nito upang makita na masuri ito at bawat isa sa kanila ay napansin na ang burol ay hindi posibleng nagawa ng kalikasan at doon din ay may mga natagpo ang mga nakaukit na mga hieroglyphs, mga naglalakihang bilugang mga bato at maging ang mga naglalakihang tipak ng semento na makikitang mga mukhang dikit-dikit na gamit ang kung anumang lumang sementong pandikit. Ang sinasabing burol ay may hugis pyramid na isang sobra sa laki na ito'y doble ang laki kaysa sa ating pinakamalaking pyramid ng Giza. Ang Giza ay may 450 feet ang laki, samantala ang Bosnia naman ay may 722 feet. Wow! Talagang ang laki! Maraming mga nagsasabing ang hugis nito ay mga nagkataon lamang na ito'y isang ordinaryong burol lamang. Subalit, kung susuriin ang ibang mga pyramid na mga nabungkal at nalinis na kagaya ng pyramid ng buwan at pyramid ng araw sa Teotihuacan sa Mexico, kung ihahambing sa larawan pa lang nito ay mukha ng isang pyramid na naibaon. Kinakailangan nating alalahanin ng ating mundo ay dumaan na sa napakaraming malaking sakunang mga baha na ito'y isang malawakang pangyayari kada ika-6,800 taon. At yan ay nangyari sa buong mundo na ang huling malawakang baha ay nangyari tinatansyang 10,700 BC na dokumentado sa Biblia. At walang dudang ito ang dahilan kung kaya't ang mga pyramid dito ay naibaon. Ayon sa pangkalahatang archaeologists, may 4 na kategorya upang ito'y maisama na maideklarang pyramid. Ang una ay ang geometry nito. Well, walang duda na ito'y may hugis parisukat na pyramid na isang equilateral triangle ang mga gilid at maumbok ang itaas. Pangalawa ay may senyales na construction at meron ito doon kitang-kita maraming mga artificial na naglalakihang mga konkretong bloke, mga semento at noong naipadala ito sa laboratorio, nasuri na ito'y may tandang taon na pabalik pa sa 32,000 years. Ang pangatlong kategorya, kinakailangan itong maging perpektong naka-align sa norte, na ibig sabihin na isa sa gilid nito ay nakatayo sa norte dahil karamihan ng mga pyramid, kagaya ng pyramid sa Peru, sa China at sa Mexico at maging sa Egypt, lahat ay mga nakatayong naka-align sa norte at ang Bosnia Pyramid ay perpektong naka-align. At ang panghuli, dahil lahat ng mga pyramid na natagpuan sa iba't ibang panig ng mundo ay nakalugar malapit sa mga ilog o kaya ay may mga underground na ilog at ganun din ang pyramid ng Bosnia. At hindi lang yan, dahil sa Bosnia, natagpuan nila ang hindi lang isang pyramid kundi 3 mga pyramid at ang mga distansya nila ay sa pagitan ng 3 equilateral na triangulo at sa ilalim ng mga pyramid nito ay ang mga naglalakihang magkakonektang underground ng mga tubig. Kaya dito pa lang, makukumpirma na na ang pyramid ng Bosnia ay isang gawa ng tao. Ikaw, ano sa palagay mo? Ito kaya ay totoong isang sinaunang pyramid na hindi pa rin ganap na nadidiscovery? I-comment mo dyan sa iba ng video para alam namin. Number 2. Ang Arko ni Noah.
Sa paniniwala ng mga arkeologo ay natagpuan nila ang tunay na pahingahang lugar ng barko ni Noah. Oo, ang pinag-uusapan natin dito ay yung napakagaling na barko mula sa Biblia. Yun yung barko na ginamit ni Noah na tinutukoy mula sa libro ng Genesis noong binaha ng Diyos ang mundo. Matagal na itinatanggi ng mga scientifico ang kwento ni Noah at ibinibilang lamang ito na isang alamat. Subalit, kung paniniwalaan ang mga arkeologo, ang istoryang iyon ay totoo. Ayon sa mga arkeologo, mula sa Istanbul University na si Dr. Fethi Yüksel at Andrew Jones, sinabi nila sa media na ginamitan nila ng mga 3D scan upang makilala at masuring maigi ang arko ni Noah. Sinabi nilang mayroong bagay na nakatago sa ilalim ng bundok na may eksaktong haba ng arko na inilalarawan sa Biblia na may sukat na tinatantyang 137 meters ang haba. Ang pinakahuling pahingahan ng napakagaling na arko ay sinasabing sa may Turkey sa itaas ng mga bundok at walang dudang mula sa larawan kuha sa satellite makikita ang hugis barko sa kalupaan na nasa itaas ng bundok at mukhang ang arko ay nag-crash at saka natabunan ng mga lupa at kalikasan sa paglipas ng libong taon. Ang obvious nitong hugis barko ay makikita pa rin mula sa itaas nga lang. Sa puntong ito, mahalagang tandaan na wala pa rin mga pisikal na ebidensya ng barko ang natagpuan na ang mga archaeologists ay simpleng sinasabi na ang arko ay nasa ilalim doon kung saang mang lugar doon at wala pa rin sino man ang mga nagsimulang magbungkal sa lupa na hanapin ito. Sa katotohanan nito, mula pa noong 275 na taon, ang mga tao ay naghahanap na sa barko at hanggang sa ngayon, wala sino man ang nakatagpo nito. Number 3. Sa loob ng 4.5 billion years na nakasaysayan ng ating planeta, mayroon ng 5 pangyayaring naganap na malawakang pagkalipol sa ating mundo. At habang ang mga ito ay sobrang masama para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang noong panahong iyon, ito naman ay natural na bahagi ng evolution o pagbabago na buhay ng ating planeta. Kung paanong ang mass extinction o malawakang pagkamatay o pagkalipol ay naiiba at nasusukat, kinakailangang mga 10% ng mga nilalang ay mawala na malipol o tuluyang mamatay kada milyong taon. Mga 35% ang mawala kada 10 milyong taon at 65% ang mawala kada 100 milyong taon. At upang maisali ito sa kategorya ng malawakang pagkawala o pagkamatay ng mga nilalang na may buhay, dapat mga 75% ng mga species ay mawala na mamatay ng tuluyan sa loob na panahon ng 2 milyong taon. Well, base sa pagsusuri, meron ng mga 5 mga pangyayari ng malawakang pagkalipol ang naganap dito sa ating mundo na ating nalalaman. 444 million years na ang nakakaraan noong papatapos na ang Ordovician period, mga 65% ng lahat ng nilalang sa ating planeta ay mga nalipol na tuluyang namatay at nawala. At noong 360 million years na ang nakakaraan, mga 75% ng mga nilalang ang mga nawala na malawakang nalipol noong papatapos na ang Devonian era. At noong 250 million years na ang nakakaraan, naranasan ng ating mundo ang malawakang pagkalipol ng mga nilalang noong ang matinding mga aktibidad ng bulkan ay nangyari at nagdulot upang malipol ang mga 96% ng lahat ng may buhay na nilalang dito sa ating planeta. At noong 200 million years na ang nakakaraan, ang mga 80% ng mga may buhay na nilalang ay tuluyang namatay at naglaho. At yan ay noong papatapos na ang Triassic period. At ang pinakahuli ay ang nangyari mga 65 million years na ang nakakaraan na mga 76% ng lahat ng mga nilalang sa ating mundo ay mga naglaho. At ito'y dahil sa asteroid na bumulusok sa ating mundo na tumama sa may Yucatan Peninsula sa Mexico na tinapos ang buhay ng mga dinosaur. Number 4. Ang pinakamatandang pyramid sa buong mundo. Sa may kanluran na probinsya ng Java sa Indonesia, doon ay may isang pinaka-nakamamanghang bundok sa buong mundo. Ang mga kolonista mula sa Dutch ay mga dumating doon noong ika-12 siglo at sila'y mga nagulat at namangha sa natural na kagandahan ng kagubatan. Doon nakatago sa may itaas ng makitid na kabundukan na natatakluban ng mga puno ay ang matagal ng misteryong nagtatago ng 1000 taon. Nadiskubre ng mga mananaliksik ang natitirang sirang mga gusali na sinasabing maaaring ito ang pinakamatandang piramid sa buong mundo. Ang mga sirang gumuhong gusali sa bundok ng Indonesia ay mukhang nagre-representa ng
pinakamalaking megalithic na lugar sa may timog silangan ng Asya. Pero sa pagsusuri pa lang, sa laki ng mga gumuhong gusali nito, maaaring ito ay ang pinakamalaking megalithic na lugar sa buong mundo. Ang mga grupo ng mga Indonesian scientists ay ang mga nasa likuran sa pagkakadiscovery nito. Noong 2018, sa may AGU sa Washington DC, ipinahayag nila ang kanilang mga natuklasan at sinasabi ng mga scientists na ang Gunung Padang na bundok sa may kanluran ng Java ay tahanan ng gumuhong mga piramid na may tinatansyang tanda na 10,000 taon. Ang istruktura nito ay sobra sa laki na hindi pa nasusuring maigi ang kabuuan nito ng mga scientists. Isa sa mananaliksik ay sinasabing ang istruktura nito ay hindi lang ang nantatakip sa makitid na bundok, pero mukhang nababalutan nito ng buo nang paikot ang bundok hanggang sa paibaba. At sa isang punto ng panahon, ang pinakaitaas nito ay maaaring isang nakamamanghang piramid. Pero ngayon, ang pundasyon nito ay nakabaon sa ilalim ng dose-dosenang talampakang mga bato at lupa. Ito ay isa talagang nakamamanghang na-discovery dahil 100% totoo at napatunayang tunay. Na-discovery ng mga archaeologists na ang istruktura nito ay napakatanda na pabalik pa bago pa ang pagsisimula ng mga sibilisasyon. Ang mga nakamamangha pa dito dahil doon ay may mga layer ng mga debris na ang pinakabagong layer ay may tandang pabalik pa sa 3,000 taon. Ang pangalawang layer nito ay may tinatansyang tandang 8,000 taon at ang pangatlong layer nito ay may tandang 10,000 taon. Subalit, maaaring mayroon pa ring masirang gumuhong gusali sa pinakaibabang pundasyong bahagi nito na may tandang pabalik pa sa 28,000 taon o mas matanda pa doon. Ikaw, ano sa palagay mo? I-comment mo dyan sa iba ng video. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!